sa atong mga kaigsunan sa Zoom, mayong hapon sa gabi. Kumusta man ang inyong simana mga igsoon? Okay ra ba? Okay lang po. Happy Sabat po sa lahat. Ang atong topic nga atong paghisgutan karong hapuna sa atong tura discussion, topic na ating tatalakayin ay tungkol sa huling mga araw at ang son of perdition. Kasi magkakabit itong dalawang pagkapag-usapan yung huling mga araw, andun din itong si son of perdition. Sabi pa ni Apostol Pablo sa Book of Thessalonians, Second Thessalonians po mga kapatid, verse 1 hanggang 11, ay pagdarating ang huling araw or araw ng Elohim, ay bago ito mangyari, muna itong si son of perdition. Kung sa Bisaya pa mga igsoon, mutunghaon na ning taong yawanon. Kanang yawanon may igsoon sa Bisaya, kung sa may Tagalog na. Sa Tagalog anang yawanon. Ha? Taong sungayan, dili oy. Sa man mga Tagalog, o kanang mga Tagalog dirang ka mo Bisaya, kung sa may Tagalog anang taong yawanon. Ang pananampalataya sa halahayan. Kung nasa tawag naman. Sama to si Joan. Kung sa may Tagalog anang taong yawanon sis Jo? Ano ang Tagalog ng taong yawanon? Para atong mataytulan atong topic. Kung sa manday Tagalog anang son of perdition. Ingleso nang natobe. Anak ng kapahamak. Kapag una-una mo mga igsoon, ako sang basahon ang 2 Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 1, hangtod sa 12. Bisaya sa ni mga igsoon ha, kay mag-una-una ko man mo. Mahitungod sa pag-anhi sa atong Misaya, o ang atong pagtigong aron makiguban kaniya, nanghangyo ako kaninyo mga igsoon. Ayaw dayon kamo kataranta o kabalaka kung makadungog kamo nga ang adlaw sa Yahweh Elohim miabot na. Ayaw kinig tuuhi, bisag pinasikad pa kini sa propesiya o sa wali o sa sinulat nga kuno gikanamo. Si Pablo ningon na ni. Verse 3. Ayaw kamo panlimbong ni bisan kinsa, ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa. Sa bisan unsang paagi. Kaya ang maong adlaw dili maabot, samtang dili pa mahitabo ang katapusang pag-alsa batok sa Elohim, ug dili motungha ang taong yawanon nga gitagana alang sa kalaglagan. Supako niya ang tanan nga gipaka-Elohim sa tao, nga kanang gipaka-Dios sa tao o gibalaan sa tao. Himuon niyang labaw ang iyang kaugalingon kay kanilang tanan. Gani, musulod o mulingkod siya sa templo sa Elohim. O ang kuno niya nga siya ang Elohim. Wala ba kamo mahinumdom? Nagisultihan ko kamo ni ining tanan, samtang ako uban pa kaninyo? Apan may nagpugong ni ini aron dili kini mahitabo aron og nasayod kamo ni ini busa sa panahon nga gitagal muanhi ang taong yawanon. Ang tinaguang gahom sa taong yawanon naglihok na o madayag lamang kini gahuma kung kini dili na pugngan sa nagpugong niini. Kunya ang taong yawanon muanhi og patyon siya sa Misaya. Pinaagi sa huyok
ug sa kasulaw sa iyang panagway. Pagpadayag. Ang taong iwanon muanhi nga may gahom ni Satanas ug maghimo sa tanang matang sa milagro ug mga buhat nga katingalahan. Gamito niya ang tanang paagi aron paglimbok. Ang mga laglagonon, pagalaglagon sila kay wala man nila dawata o higugmaa ang kamatuoran. Nanay kamatuoran. Kung gibuhat pa nila kini, maluwas unta sila. Tungod niini, gipadad-an sila sa Elohim ug dakong kalibo aron mutuo sila sa baka ug aron kasilutan ang tanan nga wala mutuo sa kamatuoran. Apan nagpatuyang hinuon pagpakasala. Ang Tagalogo na to der. Dagan bang Tagalog dira? Anong Tagalog ng Hello? Anong Dili Tagalog kinabuting ng yung mikrofon. Anong Tagalog ng San or Perdition? Maka na mitingog. Anong Tagalog ng San or Perdition? Oh, ano ang Tagalog sa Son of Perdition? Anak sa kapahamakan. Ang taong kapahamakan. Anak sa kapahamakan. Marami po ang tackle sa usaping ito. Maraming relihiyon, maraming samahan, maraming mga pastor, marami po sa internet ang nag-expose tungkol sa usaping ito. Mayroon ding nagsasabi na ang Son of Perdition dumating na daw sa panahon pa ng Misaya, which is kasamaang palad si Apostol Pablo daw ito. Ambot lang ano. Manurod. Ikay host. Daghan kayo ang naghisgot may tungod sa Son of Perdition. Ato tawag na itong kauban katong kamaong mong Tagalog. Nga Biblia ang Tagalog, Hari Bro Alban. Sa 2 Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 1, hangtod sa 11. 2 Thessalonica verse 2, chapter 2 verse 1. 11. Mahitungod sa pag-anhi sa atong Bisay Tagalog. mga kapatid, tungkol naman sa pagbabalik ng ating Misaya Yahawashai at sa pagtitipon sa atin upang makapiling niya, nakikiusap kami sa inyo na huwag agad magugulo ang inyong isipan o mababahala kung mabalitaan ninyong dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin pa nilang iyon ay pangangaral o pahayag o isinulat namin. Huwag kayong magpapadaya kanino man sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat di pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Elohim at ang paglitaw ng suwail na tiyak na mapapahamak. Itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikalalang Elohim na sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Elohim at magpakilalang siya ang Elohim. Hindi ba ninyo natatandaan? Sinabi ko na ito sa inyo nang ako'y kasama pa ninyo. Hindi pa nga lamang nangyayari ito dahil may pumipigil pa at alam ninyong kung ano iyon. Lilitaw ang suwail pagdating ng takdang panahon. Ngayon pa man ay palihim na siyang gumagawa ng kasamaan at mananatiling ganyan hanggat di naaalis ang humahadlang sa kanya. Kung maalis na ang humahadlang, mahahayag na ang suwail. Ngunit pagdating ng Panginoon ni Hawashai, papatayin niya ang suwail sa pamamagitan lamang ng pag-ihip at pupuksain niya ito sa pamamagitan ng kanyang nakasisilaw na liwanag.
paglitaw ng suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng mapanlinlang mga himala at kababalaghan. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak, sa mga taong ayaw umibig sa katotohanan na makapagligtas sa kanila, sana sa kanila. Dahil ayaw nilang tanggapin ang katotohanan, hahayaan ng Elohim na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. Amen. Okay. Yun po ang Tagalog version ng 2 Thessalonians chapter 2 verse 1 to 11. Okay? Bago natin isa-isahin ang verse na yan, tingnan muna natin kung gaano ba katotoo ang sinabi na bago dumating ang araw na yon, ang araw ng ano na yun? Ang araw ng yung huling araw ba ng Yahweh. Ito ay nasusulat na ang araw na yon ay grabe ang kapigatian. Yun ang kinakatakutan ng mga mananampalataya. Sabi nila, tinatawag nila yan na Great Tribulation. Matinding kapigatian. Kasi marami po ang nakasulat na tungkol sa Great Tribulation. At basahin natin sa Joel chapter 2 verse 2. Joel chapter 2 verse 2. Ito'y makulimlim at malungkot na araw. Madilim ang buong kapaligiran at lilitaw ang napakakapal na balang tulad na paglaganap ng dilim sa kabundukan. Hindi pa nangyayari ang ganito ng mga nakaraang panahon at hindi na mangyayari pang muli maging sa darating na panahon. Okay, grabe. Kaya ang mga mananampalataya, mga Bible reader, natatakot, nababalisa sila at yan ang pinaghahandaan ng marami. Halos lahat ng mga mananampalataya, mga Kristiyano, ang pinaghahandaan nila na darating yung Great Tribulation na sila ay paano nila makapag-survive. Yung iba, may mga teaching man na mayroong pre-tribulation. Pag bago mangyari ang Great Tribulation, may mangyari munang rapture. Pero ibang po natin tatalakayin niya. Ang atin dito, titingnan natin na ang pagbalik ng Elohim, kung tingnan natin, sa araw ng pagbalik niya, maraming kaganapan sa mundo. Katulad na dito sa Amos chapter 5 verse 16 to 20. Ganun halos magkaparehas ang sinasabi ni Joel. 16:20 bro. Amos chapter 5 verse 16 to 20. Kaya't sinasabi ni Yahweh, ang Elohim na makapangyarihan sa lahat, ang Panginoon, maririnig sa mga lansangan ang mga pagtangis at ang mga paghihinagpis sa mga liwasan. Pati ang mga magsasaka ay makikidalamhati kasama ng mga bayarang tagaiyak. May mga pagtangis sa bawat ubasan sapagkat darating na ako sa inyong kalagitnaan. Kahabag-habag kayo na naghihintay sa pagdating ng araw ni Yahweh. Bakit ninyo hinihintay ang araw na iyon? Iyon ay magiging araw ng kadiliman, hindi ng kaliwanagan. Para kayong umiwas sa leon, ngunit puso ang nasagupa. O kaya'y gaya ng isang taong umuwi sa bahay, ngunit pagsandal sa dingding ay tinuklaw ng ahas. Magiging pusikit na kadiliman at hindi kaliwanagan ang araw ni Yahweh, araw ng napakalungkot at napakadilim. Okay. Kung tingnan natin at i-imagine natin, ang araw na yaon, yung tinatawag na last great day, tribulation, the last great tribulation, napakahirap dahil umiwas ka sa leon, uso naman, nakasagupa mo. Nakauwi ka nga sa bahay, matiwasay kang nakauwi sa bahay, pag ganun mo sa dingding, tinuklaw ka naman ng ahas. So, kung tingnan natin, wala ka talaga mapupuntahan. Kung i-imagine mo ang sitwasyon ng pagkasabi ni Propeta Amos, walang safe na lugar. Wala. Pero expert ang mga Kristiyano nito. Walang ibang lugar na safe daw. Doon lang kay Christ.
Yun ang expert. Pero sa atin, walang ibang safe na kung saan tayo magdesisyon sa kalooban ng Aba. Hindi magkalayo, ngunit kasi yung Christ na sinasabi nila, Messiah, yun ay ang Torah. Ngunit hindi nga lang na pagdugtong-dugtong ng ating mga kababayang Kristiyano. Ngayon, dahil po sa na-picture out ito ng mga mambabasa, ito ang kinakatakutan ng marami. Pagdarating yan, paano kaya tayo mag-survive? Makaingon ta ba? Masabi natin sa ating sarili, sa ating mga nababasa, may pagdi na lang ta makaabot. Buti na lang hindi tayo makakaabot sa panahon na yan dahil biruin mo, umiiwas ka sa leon, nakasalubong mo oso. Mamadilim ang araw na yun. So, dagdagan pa natin ng isang verse, Daniel chapter 12 verse 1. Daniel chapter 12 verse 1. Sa panahong iyon, darating ang dakilang anghel na si Miguel, ang makapangyarihang pinuno at tagapagtanggol ng bansang Israel, at magkakaroon ng matinding kahirapang hindi pa nangyayari kailanman. Ngunit maliligtas ang mga kababayan mong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Elohim. Iyon ang good news. Yun ang good news. Madilim ang araw na yon at napakahirap. Pero ang sabi ni Angel, sabi niya, yung kamag-anak mo maliligtas, yung mga pangalan na nakasulat sa libro ng buhay. At magkaibang topic natin tatalakayin niya. Maraming tayong reserved topic. So, ngayon, ang posibleng maging topic natin yan, paano natin masisiguro or paano natin masasabi na tayo ay malista doon sa libro na sinasabi na kung saan nandun yung pangalan mo, hindi ka mamamatay or sabihin na natin maliligtas ka sa araw na yun. So, ito ang mga kadahilanan na nababasa ng mga mambabasa, dating mga mananampalataya pa noon, ay nakakapag-create ng, kabalaka. Kulbaan silang taman. Umaabot ning adlaw. Ang sabi ni Apostol Pablo, huwag kayong mabalaka ba? Kasi hindi daw ito mangyayari, ang lahat ng ito, itong Great Tribulation, hindi ito mangyayari hanggat hindi muna dumating si Son of Perdition. Ngayon, una natin kilatisin, mayroon pong katuruan na nagsasabi na si Son of Perdition, si Apostol Pablo. Grabe at pasumangil. Mga igsoon, mga kapatid, kung si Apostol Pablo ang Son of Perdition, binuang kayo. Kasi, alam niyo yung binuang mga kapatid, kanang kalukuhan ba? Kasi si Apostol Pablo nagsulat tungkol sa Son of Perdition na darating sa hinaharap. Kamong mga ilarunon, naaraban ni Dris Ubos, matalakay ta ni Ron. Imagine niyo 2 Thessalonica chapter 2, verse 1 to 11 to 12. Sulat ni Apostol Pablo yan para sa Book of Thessalonica. At siya'y nagbigay payo sa iglesia doon, or kehela, assembly, para makakapaghanda. Maging sa atin ngayon, nagagamit po natin upang makapaghanda po tayo at malalaman po natin kung kailan, hindi ba natin accurate na masabi kailan ang Great Tribulation, kailan yun mangyayari, ngunit mayroon po tayong mga palatandaan. Ang palatandaan, lilitaw si Son of Perdition. So, tapos na tayo sa ang huling mga araw. Dito tayo ngayon sa ano ba ang katangian ng Son of Perdition? Para pag nakita natin ang katangian ni Son of Perdition, masasabi natin na ang next scenario nito ay ang huling araw na sinasabi. Mo natutanawon. Ano ba ang katangian ni Son of Perdition? Sa isang minuto bro. Nung kusog na kayo.
Kanang aw. Dili naman lang. Aw mo ikaw lagi. So, basahon na to. Usa-usahon na to, bro. Sige, verse 1. Tesalonica, balikan natin yan. Sa isahin natin. Ang mga panambago ni Apostol Pablo. Uno muna hanggang 3. Mga kapatid, tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoong Yahawasyay at sa pagtitipon sa atin upang makapiling niya, nakikiusap kami sa inyo. Hanggang 3. Na huwag agad magugulo ang inyong isipan o mababahala kung mabalitaan ninyong dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin pa nilang iyon ay pangangaral o pahayag o isinulat namin. Okay. Tambag ni Apostol Pablo. Mahitungod sa pag-anhi sa atong Misaya o sa atong pagkatigom aron makikuban kaniya. Naghangyo ako kaninyo mga igsuon. Nakiusap si Apostol Pablo. Ayaw dayon kamo og kataranta. Ano sa Tagalog sa kataranta? Magpanik ba? Panik. Ha? Taranta pa rin. Wag. Sa Tagalog, huwag mataranta. Nick, O dili pod kuno mabalaka. Kung makadungog ka mo nga ang adlaw sa Yahawa may abot na. Ang ibig sabihin ni Apostol Pablo dito, pag mayroong nagsasabi na ito na ang huling araw, maghanda na kayo. Huwag mataranta, sabi ni Apostol Pablo. At huwag maniwala kahit pa sinabi, ito ay nakasulat sa propesya. Tingnan niyo kung anong nangyari, year 2000. Dahil sa kakulangan ng kaalaman, ala, kinugkubay bangag sa yuta. Binaligyaay kabaw. Kaya ano man, mukulaps ang computer. Pagka alas 12, kuya pakikipabot, alas 12, hapit na yun. End of the world. Ay kang mingawa pagka alas 12. Way nahitabo. Ngano man. Daghan kayong nagbahay pagkahuman sa panahon. Marami po ang nagsisisi. Maraming nailad. Alam yung nailad, maraming naluko. Bakit? Hindi inaral ang 2 Thessalonians chapter 2, verse 1 to 12. Ngayon, inulit na naman. Naglabas na naman ng mga katuruan ng ibang mga reliyon. Posible daw matatapos ang mundo. Well, wala na namang nangyari. Hanggang sa dumating ang panahon na mayroong magsasabi matatapos na ang panahon, ngunit wala nang maniniwala. Bakit? Nauumay ang tao o mitagam. Nga naman? Bakit? Dahil sa, ay fake news na naman yan. Pero kung ikaw magbabasa ng Torah at observant ka, tinitingnan mo yung kaganapan at inaaral mo, hindi ka naghihintay kung sino ang magsabi. Ikaw mismo, mayroon kang estimate. Ito, dahil nagbabasa ka, ang Torah, ang guide, malapit na to. May mga palatandaan dito. At walang sino man na makapaglinlang sa iyo. Yan ang sabi ni Apostol Pablo. Sabi pa niya dito, ayaw kinigtuuhi. Kung doon ay mo ingon, kung may magsasabi na, karon na ang adlaw sa Abay Hawa, ngayon na ang araw ng Abay Hawa, ngayon na ang panahon ng Abay Hawa. Magira na ang Middle East. Kaya yung mga taga nasa Israel, nasa magsiuwian kayo. Ngayon, umuwi, hindi natuloy ang gira doon. Nagbahay. Panay trabaho. Unsay hitabo, di ba? May kamatuoran akong gisulti mga igsuon. Yan ang totoong nangyayari. Dahil ang tao hindi naniniwala sa salita, naniniwala sa tao na nagsasalita. Dapat
Kung tayo ay maging vigilance, hindi ko sinasabing huwag kang maniwala sa nagsasalita. Yung nagsasalita, tingnan mo ang kanyang sinasalita kung nasa salita ba ng alahayam ng mga propeta. Kaya kung ating titingnan, sabi pa dito, ayaw tuuhin, ayaw inig tuuhin, bisag ipasikat pa kini sa propesiya o sa wali o sulat nga kuno gikan namo. Mao kini kasagaran. Mao ni gingon sa Daniel. Mao ni gingon sa Daniel hapit na mahuman ang kalibutan. Kinsa mga kapatid, sino ang kadalasang ganito ang ginagawa? Ginagamit ang salita para magkapera, para yan. Ang sinasabi sa baba dito, kung nabasa na natin yung kanina, kumikilos na ang kapangyarihan ng anak ng Suwail. Ito rin ang gawain ng anak ng Suwail. Kung saan nagpapatutuo, ito na yung huling panahon, ito na yung last days. At ang ngilngig pag yung kayo, si Apostol Pablo, gihimo pag yung san o perdition. Ingon pa dire, verse 3. Tuloy mo bro. Manakas verse 3. Verse 3. Ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa. Sa bisan unsang paagi. Ayaw kay ang maong adlaw dili moabot samtang dili pa mahitabo ang katapusang pag-alsa batok sa Elohim ug dili mutungha ang taong yawanon nga gitagana alang sa kalaglagan. Di ko no magpalimbong, huwag tayong magpaluko kahit kanino at kahit sa anong paraan. Kung titingnan mo, paano mo maiiwasan ang panluloko na gagamitin man din niya ang lahat ng kaparaanan para makapanloko sa usaping espiritual, sa usaping Biblia? Paano ka hindi maluloko? Ha? Mag-aral ka mismo. Kaya po, china-challenge ko ang mga sinasabi ko, tingnan nyo. Nang sa ganon, nag-aaral din ang bawat isa sa atin nang hindi nyo masabi na ako ay manluloko. Dahil ako po, maraming beses na naloko. Yan ang katotohanan. Kaya umabot sa punto na nagdesisyon ako, hindi na ako sasama kahit sinong mangangaral. Dahil na-realize ko na parehas lang tayo tao. Yung kinakain niya, kinakain ko rin. Nakakabasa ako. Nakakabasa rin siya. Nakakaisip din ako. At kung ninais niyang makasunod sa kalooban ng Ama, yan rin ang gusto ko. At ang sabi ni Misaya, humingi ka, ikaw ay bibigyan. Kumato ka, ikaw ay bubuksan. Yun po ang ginagawa ko. At salamat po sa mga kapatiran. Sumama, marami tayong kumakatok, marami tayong humihingi sa Elohim. At yan ang ibig sabihin ni Apostol Pablo upang maiwasan natin ang lahat ng pamamaraan ng mga manluloko. Baka sabihin nila, uy, wala man iklaro sila di ay. Wala man din iklaro ning grupo nga Torah community. Kay, wala man di ay magtudlo. Magkiyahay raman din sila o kuan, singa na ng tuon. Magkuan raman din sila kanang, wala man giday mo barog nga ako'y leader. Ako'y leader ninyo ha? Wala man giday mo barog. Mga igsoon, mga kapatid, nabasa ko to. Ibinahagi ko ang kapamaraanan na itinuro ni Apostol Pablo upang ni isa sa atin walang maloko. Ito ang tunay na ito ang samahan na hindi magpapaloko. Kung maluloko ka dito, problema mo na yan. Magbasa ka, mag-aral ka, paandarin mo yung utak. Hindi kami nag-aaral na, hindi tayo nagtuturo dito na ito yung tama, sundin nyo, ako ang tama dahil nakakausap ko ang Elohim sa panaginip.
Mao man ginay rason dayon. Kauman ako daogon dayo ingon-ingon ba nga. Nagdamgo magugko. Gipadahigan ko si Elohim. Nakakausap ko ang Elohim. Nakakausap ko si King David. Ay nataana. Pangilad na. Panluloko yan. Napoy uban, gusto ko akong pulong. Diretso ko nung gikan. Ari ko no, sa dili sa tunggan. Kaya kung gikan ko sa tunggan magsiyok, pas mo daw na. Pero kanang diri ko no, maubig ko na ibuhat sa balaang espiritu. Nang diri ko no madungog, yun sa kanya pagkadungog, nga diri mas tungod, wa man diri. Kaya kung ari diri, musiyok man ko na, nya. Pag magsiyok po ko no, pas mo man po, mga di sa tuhan, mga siya diri gikan. No, tuloy bro, verse 4. Sa verse 4, itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Elohim at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Elohim at magpakilalang siya ang Elohim. Okay. Itataas niya ang kanyang sarili. Bisaya, verse 4. Supako niya ang tanan nga gipaka Dios or gipaka Elohim sa gipaka Elohim o gipakabalaan sa tao. Himuon niyang labaw ang iyang kaugalingon kay kanilang tanan. Gani musulod ug mulikod siya sa templo sa Elohim. Mao ni ang karakter ni Son of Perdition. Ngaro karon una tingnan natin, ito ba ang gawain ni Apostol Pablo? Bakit siya binansagan ng Son of Perdition? Itinataas pa ni Pablo ang kanyang sarili sa lahat? Sabihin ng mga kritis, tinaas bro, dahil lang patawag siya ng Papa. Atik ninyo, basahin nyo buong talata ng maunawaan ninyo. Hindi dahil nagpatawag ng Papa, nagpapataas na sa sarili. Isang ebidensya dyan, si Jose, hindi ibig sabihin tumawag siya ng anak, ay nagpapatawag na siya ng Papa. Si Jose mismo, tinawag niyang anak si Benjamin. Ibig bang sabihin, Papa na niya, nagpapatawag siya ni Benjamin ng Papa. Si Solomon, sa chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, nasa bungad yan. Mga anak, sabi ni Solomon. Ibig bang sabihin, itinataas ni Solomon ang kanyang sarili sa perdition din. Ganon din si Jose. Kumikitid yata lalo pag-iisip ninyo dahil sa ang pinaniniwalaan ninyo. Ang leader ninyong may direct communication. Ito, batayan natin to. Supakon niya ang tanan nga gipaka-Elohim o gipakabalaan sa tao. Bantayanan kayo. Ngano man? Na ako'y namatikdan sa mga relihiyon din sa Pilipinas nga siya na'y Ginoo. May uban, ang iyang pangan, o pupunoy pangan sa Ginoo. Na apoy uban, mayroong iba dyan na ang gipakabalaan sa tanang tao. Gipakabalaan sa tanang tao ba? Yung pinakang banal ng tao. Sino pinakang banal ng tao? Lahat ng tao. Sino pinaniwala? Halos majority. Sino pinakang banal ng tao? May pinaniwalaan. Maliban dyan. Kahit Christian, kahit Protestant. Misaya. Ang dugo ng Misaya, pinakang banal yan ng tao. Lahat. Halos po. Pero anong sabi niya? Walang kabuluhan, walang katotohanan. O galing Son of Perdition yan. Naba bro, ingo ba nga ang tanan na pakabalaan sa tao kay naman ko dire. Ingo dire, supako niya ang tanan nga gipaka Dios o gipakabalaan sa tao. Pako niya tanan. Mag-iisip siya sa kanyang sarili, siya lang ang tama. At hindi malayo na aangkinin niya
na siya ang Diyos. At ang ugali nito, sa no perdition, gustong manahan sa templo. Kaya mayroon akong nabahuan ba kung sino to. Magtatayo yata ng templo eh. Magtatayo ng kingdom, magtatayo ng templo. Para ano? Gustong umupo doon. Ugali ni son of perdition. Sorry po mga kapatid, kung kayo man ay mga followers niya. Kilatisin niyo po. Ugaling son of perdition. Ang lahat ng pinakang banal ng tao, hindi niya kinikilala. Ano ang pinaniwala ang banal ng mga tao? Dugo ng Misaya na siyang nagpapalaya sa mga maniniwala na makasalanan. Yun ang hinihintay ko na isa sa mga pinakapalatandaan na lalabas. At hindi na nagtagal. Ito nga, lumalabas. Pero kung tingnan din natin, baka hindi ito ang main event. Hindi ito ang major ba? Kasi sa paniniwala ko, magaganap to doon sa Jerusalem. Ang abomination causes desolation. Pero, mayroon po mga theory, mga mambabasa, mga scholar, na ang holy place, holy land, ano daw? Ano? Saan? Dr. Narag yan? Upir. Philippines is Gan Eden, Upir. Holy place. Kaya kung holy place to, at ang sabi dito, sa holy place din, magtatayo ng templo dito. Di ibig sabihin, posibleng ito. Posibleng ito. Pero base sa mga analysis ko, dalawa eh. Doon po ako sa Jerusalem. Pero sa mga pangyayari po ngayon, na pinawalang bisa na yung dugo ng Misaya, tapos nagplano na itatayo ang templo, para saan? Para doon muna. Kasi wala pa ang Misaya, siya muna ang upo. Di ba? Son of perdition. At hindi lang siya, marami dito sa atin. Siya lang ang medyo sikat para sa atin. Pero marami dito sa ating bansa. Ang ganyan. Tatayo ng kingdom. May kingdom of Mindanao. May kingdom of Davao City. May kingdom of Iligan. Hindi nyo alam yun. Asinda na ba? Maraming kingdom. Naglihok. Ha? Toy Kingdom. Nasa sa SM, Toy Kingdom. Na mga igsoon na dan ay mga batasan nga nakita nato sa son of perdition nga existing na sa atong palibot karon. Mayroong mga pag-uugali ng son of perdition na atin ang namamasid na nandito na sa ating paligid. Tama ba, bro? Mayroon na po tayong naaamoy ng mga pag-uugali ng mga ngaral na ugaling son of perdition. Tuloy mo, bro. Sa verse 5, hindi ba ninyo natatandaan? Sinabi ko na ito sa inyo nang ako'y kasama pa ninyo. Hindi pa nga lamang nangyayari ito dahil may pumipigil pa at alam ninyong kung ano iyon. Lilitaw ang suwail pagdating ng takdang panahon. Ngayon pa man ay palihim na siyang gumagawa ng kasamaan at mananatiling ganyan hanggat di naaalis ang humahadlang sa kanya. Kung maaalis na ang humahadlang, mamahayag na ang suwail. Ngunit pagdating ng Misaya Yahawasyay, papatayin niya ang suwail sa pamamagitan lamang ng pag-ihip at pupuksain niya ito sa pamamagitan ng kanyang nakasisilaw na liwanag. Okay. Sabi ni Apostol Pablo sa kahela ng Tesalonika,
sinabi ko na sa inyo nung ako'y kasama pa ninyo na ang taong ito ay palihim ng kumikilos. Ngunit sa ngayon hindi pa mangyayari, sabi ni Apostol Pablo, dahil mayroon pang pumipigil. Hanggat may pumipigil. Pero sa ngayon po, nakikita natin na pinakawalang bisa ang dugo ng Misaya, baka nakalaga na ang San Operdisyon. Wala na, hindi na pinipigilan ba? Malapit na niyang ihayag ang kanyang sarili. Ngunit, kung ito'y ihahayag, ang makakakilala ang mga nasa katotohanan. Pero yung mga sinabi nilang nasa katotohanan kuno sila, ang akala nila nasa tama sila. At hindi nila makikita ang ugali na yon dahil marunong maning si San Operdisyon. Para hindi siya matrace na siya ang San Operdisyon, pinahid na niya ang identity ng San Operdisyon doon ni Apostol Pablo. Dahil kung andito itong sulat ni Apostol Pablo, mabisto man siya. Kaya hindi ito ipinapabasa. Kaya tinagpas ang 13 book of Apostle Paul para hindi siya mahubaran at hindi siya maihayag. Ngunit hindi papayagan ng Elohim. Hadlok mo mga igsoon, naman mo tingtingok. Concentrate lang. Iniintinding mabuti. Ha? Unsa man yung mga igsoon atong nakita, pila ka buok na sa Zoom, basig mga Bisaya lang po. 30 ka buok. Naaginay Tagalog, klaro kayo. So, sa tingin niyo mga kapatid, sa nakikita natin ngayon na mga pangyayari at mga palatandaan, baka sabihin nila, galit ka lang bro, kaya mo na to, kaya mo tinumbok. Kayo magsabi, may katuturan ba ang aking nakikita na posibilidad? Kayo magsabi, gusto ko marinig ko kayo. Meron. Mayroon po. Meron po. Kaya kami Meron. lumabas, bro. Dahil dyan. Salamat may igsoon kay kausagyo data. Di na tapailad anak. Kabantay mo sa style. Kung unsay iyang binuhatan mo yang ipahid, muna'y buhat sa mga taong dautan. Kung muna'y batasan sa San Operdisyon sa Suwail, kung ano yung karakter niya, ipapahid niya sa tao at sisirain niya. Ngayon, para hindi mabisto, ay tinagpas si Apostol Pablo. Kasi pag hindi tatagpasin, bababasa dito. At kung ilalahad na niya at i-implement na niya ang kanyang authority bilang may dala ng sinabing katotohanan, mahahalata siya sa sulat ni Apostol Pablo. Hindi man Pero ngayon, hindi pinapayagan. Dahil may bababasa tayo. Patuloy mo bro. Sa verse 9, paglitaw ng Suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng mapandinlang na mga himala at kababalaghan. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak, sa mga taong ayaw umiibig sa katotohanan na makapagligtas sana sa kanila. Amen. Okay? Ingon. Saan ang verse suod? 9. Ang taong yawanon muanhi nga may gahom ni Satanas ug maghimo sa tanang matang sa milagro ug sa tanang ug sa mga buhat nga katingalahan. Okay. Muingon unya, baka sabihin nila mga kapatid, Bro Rowie, hindi kami yan dahil hindi po kami nagpapagaling ng may karamdaman. Ang sinabi dito, walang specific
kung ano ang kababalaghan na kanyang gagawin. Malaking kababalaghan. Ano ba ang malaking kababalaghan na nangyayari na makonsider natin na yun ay kababalaghan? Kayo, mga naka-experience. Gusto nyo ako una? Ang malaking kababalaghan po, bakit ang dali nyong naniwala? Kahit ako, hindi ako makapaniwala nung natauhan ako. Bakit? Sabi ko, bakit ako naloko? Yun ang kababalaghan na ginagawa niya. At maraming mga tao ang tagabasa ng Biblia, mga pastor, mga pastores, naloko pa. At ngayon, maraming mga kamag-anak na hindi na maganda ang pakikitungo. Bakit? May batas na ini-implement na defilement. At yun ang malaking kababalaghan na nangyayari, kamanghaan ba? Na ang pag-ibig mo sa iyong kapwa, ang pag-ibig mo sa iyong kapatid, biglang nabago at ang inibig mo, ang ngayon mo lang narinig at hindi mo pa nakita ang mukha. Okay po ba mga igsoon, mga kapatid, na posible natin makonsider na yung pagtalikod natin sa ating mga pananampalataya noon ay malaking kamanghamanghang kaganapan sa ating buhay? Ha? Opo. Makapangutana ka ba sa mong kagalingon? Ganong nabuhat ba doon ako? Naagi uban akong nabalitaan, may undang sa trabaho. Kay naghuwat na lang sa mga gold nga gisaan. Kadak kong katigalahan na ano nakadesisyon ka na. Nituo ka na wa kita. Sabihin na nila mga pilosopo, Bro Roy, bakit ka naniniwala sa Elohim? Hindi mo man nakita. Hindi ko nga nakita, pero na-experience ko nung isinasabuhay ko ang Torah, kaya sobra pa na nakita ko. Yada. Pero sila patuloy na gumagawa at umaasa. At kapahamakan ang naghihintay sa kanila. Sa oras na kanilang pawalang bisa ang dugo ng Misaya sa kanilang pag-iisip at puso. Tumbling ng mga tawanan. Gamito niya ang tanang paagi aron malimbungan ang mga laglagunon. Na, maudieng nalimbungan kay laglagunon mapod. Tagalog, please. May Tagalog dito. Okay. Gagamitin daw niya ang lahat ng pamamaraan ng pandaraya. Sa unang malaglag ang laglagunon para ipapahamak ang mga saan nang laglagunon eh? Saan nang laglagunon sis? Ihaunon. Sabi Tagalog na. Kasi sa Bisaya, ito pagkasabi sa Bisaya. Sa verse 10. Gamito niya ang tanang paagi aron malimbungan ang mga laglagunon. Gagamitin niya ang lahat ng kanyang kapamaraanan sa pandaraya upang ang mga laglagunon, kung sa Tagalog ng laglagunon, Tumutukoy yata yan bro sa mahina ang pananampalataya. pwede. Ha? Laglag Mas din wain. kasi Tagalog, Bisaya, pareho lang laglag. Pareho lang po nalalaglag. Laglag. Okay, parehas na pala. Nahirapan ako dito.
Gamiton niya ang tanang paagi aron malimbungan ang mga laglagunod. Gamitin niya ang lahat ng pamamaraan upang linlangin ang mga lalaglagin na astor. Ang mga para sa kapahamakan na ba? Continue, pagalaglagon sila, kay wala man nila dawata o gigugmaa ang kamatuuran. Yan. Yung mga pinapahintulutan ng Aba, pinapayaan, kaya natawag sila na lalaglagin. Kiwawan, di ko sila lalaglagin. Ay, pagkatawaan na na. Para sila malaglag. Para sila malalaglag. Dahil pala ang mga taong ito hindi tumatanggap sa katotohanan. Na ang katotohanan sana ang makakapagligtas. Ngayon, ang tanong, ano ang katotohanan? Ang katotohanan, ang Torah. At ang Torah ay inihayag ng Misaya. At ang sabi niya, siya ang daan, katotohanan at ang buhay. Wala makakapunta sa Ama kung hindi dadaan sa Kanya. At ang daan, Torah yan. At ang katotohanan, Torah yan. At ang buhay, Torah rin yan. Kung ating i-interpret, ako ang batas. Ako ang batas. Walang makakapunta sa Ama kung hindi susunod sa batas. Yada. At sabi ni Misaya, kung naniniwala pa kayo kay Moses, sa John chapter 5, verse 11 yata yun. Or 46 yata. Maniniwala sana. Kung naniniwala pa kayo kay Moses, maniniwala kayo sa akin dahil si Moses nagsulat tungkol sa akin. At ang lahat ng sulat ng propeta ay tumutukoy sa Misaya na kung saan yun ang kabuuhang plano ng Elohim upang iligtas ang sangkatauhan. Tapos, ngayon may lumalabas na pangangaral na ito daw ay libadurang katuruan. Tapos ang nagtuturo dito, Apostol Pablo, John, Prophet Isaias, Prophet Daniel, Zechariah, the high priest. Nasa Biblia lahat. Mga magigiting na propeta sa kasaysayan. Ngayon, pinawalang bahala nila, pinaniniwalaan ng taong hindi man lang nabasa ang pangalan sa libro ng Biblia. Yan ang hindi nila pagtanggap sa katotohanan. Kaya yan rin ang magiging kadahilanan sa kanilang kapahamakan. Sila ang magiging kadahilanan sa sarili nilang kamatayan. Susulat yan. Nasa Torah yan. Mga huling kataga yan. Bawat Torah na ini-implement ng Ama. At kung ito hindi susunod, sabi niya patayin. Tapos karugtong yan. Siya ang dahilan sa sarili niyang kamatayan. Yan. Pero mga kapatid, nung narinig ko ang aral na yan, nanahimik na ako. Ayaw ko nang ganun, pero hindi ako mapalagay. Dahil kahit papano, nakonsensya ako na hindi ko ito gagawin. Na hindi ko sabihin na baka mauntog pa kayo at matauhan. Na nasa, ano na kayo, kung saan nasa salida, you are in danger. Delikado. Kung sila ay magmamatigas, ito ang mangyayari sa kanila. Verse 11. Dahil ayaw nilang tanggapin ang katotohanan, hahayaan ng Elohim na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. Okay.
Dahil sa matigas silang ulo, padadalhan sila ng Elohim ng malaking kalibog. No, Dres Bisaya, tungod niini gipadadaan sila sa Elohim ug dakong kalibog aron motuo sila sa bakak. Dahil sa katigasan ng ulo nila mga kapatid, ito po ang last sa kanila. Kung hindi sila makikinig nito, ipapadala ng Elohim ang malaking kalibog. Malaking kalituhan. At ang lahat ng sasabihin ng kanilang mga ngaral na may direct communication puno sa Elohim, paniniwalaan na nila lahat. Kaya last na to. Kung mayroon man tayong matalakay sunod, dahil nasa Torah. Pero kung itong ganitong pag-aano ko, hindi na nila maririnig to. Bahala sila. O aron kasilutan ang tanan nga wala mutuo sa kamatuoran apan nagpatuyang Hinuon sa pagpakasala. Ito, pabayaan ng Ama, padadalahan ng malaking kalituhan para masilutan. Maparusahan ang lahat ng hindi naniniwala sa katotohanan. Ano ang katotohanan? Ang Misaya ay nagpakamatay para sa ating kasalanan. Yun ang grasya. Walang pinagkakaiba. Bisaya unang din ako, di ko mabaw Tagalog ani. Ang Passover na nahitabo dito sa Ehipto, landong to. Mga anino sa tinuod nga panghitabo sa umaabot nga mao ang Misaya. Ang karnero nga gipatay sa mga Israelita o gipahit sa ilang mga putahan, ang dugo. Ang gianinuhan ato mao ang Misaya nga mamatay sa umaabot aron pagluwas sa tanan nga mutuo. Ug maunay tinuod nga meaning sa iyang grasya ug kaluoy nga gihatag nami kanato. Pero ayaw maniwala. Nung narinig ko yon, para bang sabi ko, hala, kawawa yung mga kasi nakakasalamuha ko ang mga taong nandoon. Kahit papano, hindi tayo, kung sila man ay plastic na nakikitungo sa akin, ako'y hindi plastic. Tunay ang pagmamahal ko na ipinakita ko sa kanila nung ako'y ino-accommodate nila kahit doon sa Luzon. Tunay ang pagpapakita ko ng aking ugali sa kanila. Kung sila ay plastic, mananagot sila sa Elohim. Kaya ako ngayon, bilang nagkaroon kami ng tawag nun. Magandang pagsasama ba? Maikling pagsasama. Kaya ako gagawin to. Kaya ako ginagawa to. Dahil alam ko, concern ko, pag-iisipan nila ito. Ang itong ginagawa ko, concern sa kanila. Pag-iisipan nila na ako ay hilabtanon. Ano yung hilabtanon? Pakialamero. Pakialamero. Bahala na. Kaya yun po mga kapatid. At baka sabihin nila, hindi pa ako natatapos. Baka sabihin nila, Bro Rowie, naniwala ka man yan. Saan o perdisyon yan si Pablo? Ang kanyang mga sinasabi, sarili niyang pag-iisip lamang. Di kayo makakalusot. Nasa Book of Prophecy yan. Isa-isahin natin kung saan nakuha ni Pablo. Book of Daniel, chapter 11, verse 36. Daniel chapter 11 verse 36. Gagawin ng hari ang kanyang magustuhan. Itataas niya ang kanyang sarili at gagawing higit kaysa alinmang Elohim. Hahamakin niya ang kataas-taasang Elohim
Magtatagumpay lamang siya habang hindi pa ibinubuhos ng Elohim ang kanyang puot sapagkat kailangang maganap ang mga bagay na itinakda. Okay. Anong nais niya? Hari. Anong sabi dyan? Hari din. So asam to the pit, bro. Gawin ng hari ang kanyang magustuhan. Itataas niya ang kanyang sarili. At gagawing higit kaysa alinmang Elohim. Hahamakin niya maging ang kataas-taasang Elohim. Magtatagumpay lamang siya habang hindi pa ibinubuhos ng Elohim ang kanyang puot sapagkat kailangang magaganap ang mga bagay na ito na itinatakda. Yan. Amen. Hindi yan gawa-gawa ni Pablo. May basihan at rooted sa Torah. Kaya hindi nyo pwedeng sabihin, uy bro Romy, kayo ang kawawa. Dahil naniniwala kayo kay Pablo, sariling kaalaman niya ang kanyang ipinapangaral. Tingnan nyo ang binasa natin. Dito nakabasi ang mga salita ni Pablo tungkol sa son of perdition. Next verse. Ezekiel chapter 9 verse 27. Ay, 28 to. Sorry bro. Kapuhos ng payo. Hindi nakatudo. Pero ngayon po, para sa akin, medyo todo yung tirada kasi biruin mo. Yung dugo ng Misaya, pinakawalang bisa sa walang matinong paliwanag. Tapos, yada ang sagot ng tao. Kaya, sabi ko, delikado. Kung hindi natin sasabihin ang katotohanan. Dahil tayo ang nasa linya na kailangang magpaliwanag. Dahil kung hindi natin ito gagawin, sino ang gagawa? Kung hindi natin sisimulan ngayon, kailan ito gagawin at sisimulan? Kaya, kung pag-iisipin nyo, baka mag-conclude kayo, ay, yan na ang son of perdition. Masasabi ko mga kapatid, hindi po ako tumutumbok na yan talaga ang son of perdition. Ngunit, pwede nating masabing anak ng son of perdition. Hindi ko tutumbok. Pero ang tinitingnan natin, hindi natin pwedeng i-judge na yan na ang son of perdition. Ang tinitingnan natin yung pag-uugali at katangian na nakikita natin na nasa kanya ang iilan-ilan. Mga almost 90% na kaugalian ng son of perdition na ninalahad ni Apostol Paul ay ating nakikita. So Daniel chapter 9 verse 27. Daniel chapter 9 verse 27. Ang haring ito'y gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng isang linggo. Pagkaraan ng kalahating linggo, papatigilin niya ang paghahandog. Ilalagay niya sa itaas ng templo ang kasuklam-suklam na kalapastanganan. Mananatili ito roon hanggang sa wakasan ng Elohim ang naglagay nito. Okay. Sensitive verse. Daniel chapter 11 verse 31. Daniel chapter 11 verse 31. Magpapadala siya ng mga pukbong sandatahan upang lapastanganin ang templo. Ipapatigil niya ang araw-araw na paghahandog at ipapalit ang kasuklam-suklam na kalapastanganan. Okay. Ito yung fulfillment nung sinira ang templo during 70 AD. At ang conscious na ito, ang sinasabi ni Pablo na hindi nga lang nakakapaghuigo ba,
Dahil ang ipinapasirat, kasi yun ang origin. Gusto nilang gawin, itayo nila at sila yung mananahan. At medyo may kaparehas na sitwasyon. Mayroon ding magtatayo dito. Mayroon din doon. Kaya masasabi natin na baka hindi isa lang ang son of perdition. Baka aliados din to. No? Tama po ba ako mga kapatid sa analysis yun? Kasi hindi po tayo makapagsabi na isa lang ang son of perdition. Dahil kung marami ang mga mananampalataya, kasi sa ibang version sa Tagalog, suwail. Kung marami tayong sumusunod, mas marami yung suwail nga eh. At kung tingnan natin, yung holy place, Israel. Mayroon ding mga theory. Holy place, Philippines. Ito, last verse. Matthew 24, verse 3 to 13 muna. Ah. Matthew chapter 24 verse 3 to 13. Noon, si Hawashai ay nasa bundok ng mga olibo. Habang siya ay nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, "Kailan po ba mangyayari ang mga sinasabi ninyo? Ano po ba ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo?" Sumagot si Hawashai, "Mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ninuman. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Yahweh at marami silang maiiligaw." Okay. Maraming paparito sa pangalan ko at marami silang maililigaw. Check po ba? Okay, tuloy mo bro. Sa verse 6, "Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon. Bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad ng isang babaeng nanganganak. Sa mga panahong iyon, kapupuutan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. At dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya." Okay. Ito ang medyo big deal. Okay yun, na-observe natin. Na-observe natin na may dumating, dala ang pangalan ng Elohim. At maraming naluloko. Dahil yung dumating, sabi dyan, hindi pala tunay. Manlin lang. Ngayon, sa kasunod na, sa preceding verse, mayroong kaguluhan, ngunit huwag kayong mag-alala, pasimula pa lang yan. May mga paglaban-laban, mayroong gutom. Nangyari nga bago lang. COVID-19. Gutom, buong bayan, buong sanlibutan, buong mundo. Global crisis. Nangyari yan. Posibleng masabi natin, pwedeng yan ang tinutumbok ng Matthew 24 na sinasabi ng Messiah. Ngayon, may medyo big deal para sa atin. Hahamakin kayo ng mundo at isasakdal dahil sa pagsunod nyo sa akin. Ang tanong, dahil narinig na natin yon, baka bukas yan, makalawang buwan, o sa susunod na taon, mangyayari yan. Hindi na tayo mag-uusap kung handa ba tayo. Dahil kahit sabihin mong handa, si Elohim nakakakita sa ating kapasidad. Ang tanging gawin natin, ipanalangin natin na tayo ay kahabagan ng Elohim. Okay, tuloy mo bro. Mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Ang mga kasama ay lalaganap kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Okay.
Maraming magpapakilalang propeta. Pasok na pasok sa ating panahon. Daghan kayo. Napagani usa ka tawo moangkon nga tulo ka propeta na siyang lawas. Si Moises, si Elias, si John the Baptist, tulo ka propeta di basta-basta. Tapos ang dami pa na umaangkin na propeta, sugo, marami. Kaya masasabi natin ang mga araw na yan na sinasabi ng Misaya na nasusulat sa Matthew 24 ay posibleng ito na nga ang araw na yon na sinasabi ng Misaya. At ang sabi, bubugnaw, musanay, dadami ang kasamaan at manlalamig ang pag-ibig ng karamihan. Kaya kung mapapansin mo, unti-unting nalalagas ang mga mananampalataya. Yung iba naniniwala sa Elohim. Tapos, nagkaroon ng kaibigang ityes, iniwan ang pananampalataya sa Elohim. Ngayon, yung iba nag-observe. Nag-observe ba? Gusto sana niyang may pananampalataya. Tapos, dahil hindi niya nakontrol ang kanyang pag-isip, sino ba paniwalaan ko dito? Mayroon dito, mayroon dito, mayroon dito. Tapos, mayroon pa nagsabi, yung Misaya hindi totoo, kathang isip lang, gawa ng piso pamili mula sa Roma. Mayroon din nagsabi na ang dugo ng Misaya ay, nung pagpakamatay ng Misaya ay drama at libadura. Kaya, ang sabihin ng mga observer, ng mga tao, ay hindi tunay ang Elohim. At yan, matutupad ang sinasabi, lalamig ang pag-ibig ng marami dahil dumami ang kasamaan. Ano ang kasamaan? Maraming bula ang propeta. Iyan ang kasamaan. Tingnan nyo ang proceeding na verse. Dahil sa naipadala ang maraming bula ang propeta, yan ang nag-post na halos ang mga tao hindi na maniniwala. Maniwala ka. Wala namang tumatayo na wala miss ka matuuran. Ito na mo anak. Kaya, yan ang posibleng maging mangyayari na maging dahilan kaya manglamig ang pag-ibig ng marami. Maraming tao na kung saan, kasi alam po mga kapatid, lahat ng tao ang desire niyan. Mga 90% sa tao. Dito, lalo-lalo sa Pilipinas, ang desire niyan ay may Elohim na sasambahin. Ngunit sa dumami ang mga propeta, nagpakilala, ganito, ganyan, tapos, devoted na sana doon sa Katoliko, tapos nakabalita ng ganito. Ganito pala yung si Santo Papa. Ganito pala yun, nalamig. Pupunta sana sa Christian. Hiningian naman ng malaking tithes. Pupunta sana doon sa kabila, nakarinig ng ganito. Tapos, nakarinig ng mga theory na ang Misaya ay hindi totoo. Tapos, makarinig sa turo na ang Misaya daw ay hindi tunay nagpakamatay sa cross dahil si Simon daw yun. Dahil nung umalit si Simon na binuhat niya ang cross patungo sa Calvary, wala na daw nakasulat na bumalik si Misaya upang palitan. Minagic daw ni Misaya ang mukha ni Simon ay naging mukha ni Misaya. Kaya nung naipako siya sa cross, ang sabi ni Misaya doon, Ele, Ele, lama sabachthani. Nang ibig sabihin, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Si Simon po ito. Ganun po ang mga kalukuhang mga pagtuturo. At yung mga taong hindi makapag-control at medyo kulang sa pananampalataya na mayroong Elohim, mawawala ng gana at darating ang punto na lalamig sa pagkilala na mayroong Elohim. Dahil po sa mga samot-samong mga katuruang lumalabas. Tapos ngayon, may mga lunod patay. Alam niyo lunod patay? Grabe ba? Diboto. Diboto ka mga magtotoo. Naniniwala at sumusunod na sana sa Torah. Tapos biglang lumitaw ang mga ngaral. Kalimutan nyo na ang Misaya ay nagpakamatay para sa inyong kasalanan. Isa pa to. Ito ang kasamaan na sinasabi na nasusulat sa book of Matthew 24. Ang iba, tinitingnan nila na ang kasamaan ko, yung mga kahilayan, yung mga
Worldly na ano ba? Padisko-disko, paana-ana sa pool, pabitin-bitin. Hindi po yan. Para sa akin. Hindi po yan ang kasamaan na pinatutungkulan ni Messiah sa kanyang pagkasabi. Kung tingnan mo, ang magkasunod na storya, ang itaas niyan, maraming mga false prophets and teachers na ipapadala. Yan ang kasamaan. Bakit? Initwish ang Torah. Yan ang kasamaan na sinasabi. At yan ang kadahilanan na lalamig ang pag-ibig ng mga tao sa Elohim. Dahil kahit wala yung Torah, lahat ng mga tao, lalo-lalo sa atin dito, majority sa atin, kumikilala sa Elohim. Pero pag yan ay nanglalamig, klaro, ang mingo naman na, wala namang matino na pananampalataya. Ay, importante, ano lang ako sa Elohim. Naniniwala ako sa Elohim. Yun ang akala niya. Hindi na siya maniniwala. Tapos, nakakarinig siya sa atin. Tapos, pag narinig niya tayo, sabihin niya, isa pa yan. Nangangaral, otro po, duway hilamos. Bakit? Yan, nanglalamig ang pag-ibig. Dahil sa samot-samong idea na lumalabas tungkol sa kasulatan. Hindi nakapokus ang mga ngaral sa Torah. May makapag-interpret po ba ng ibang makapagbigay ng kung ano ang kasamaan na dumadami at lumalamig ang pag-ibig ng karamihan? Mga nandito sa Zoom? May makapagbigay po ba ng ibang view kung anong kasamaan ang pinatutungkulan dito? Napamudira? Napa bro? Okay mo mga igsoon? Na ang kanautan Yada. atong agree po ba kayo na ang kasamaan na sinasabi ng Messiah dito ay ang kasamaang ito ay mula sa mga propeta na nangangaral ng hindi tama, na mga nag-aangkin ng propeta, kaya't lumalamig ang pag-ibig ng marami? Agree, bro. Marami pong nag-interpret nito. Pero ako, ngayon ko lang to sinasabi, dahil ngayon ko lang din nasabi, ngayon ko lang din ngayon ko lang, di ko sabihin ngayon ko narinig, kay baka sabihin nyo, ikaw pala yung may mga bubulong-bulong. Ngayon po, dumadating sa pag-iisip ko na ito yung interpretation na kung saan nakakasira ng pag-ibig ng tao sa Elohim. Yun ang malaking nakakasira. At nawa po, darating man tayo sa puntong yan, kung kayo man ay manglalamig sa ating pananampalataya, nawa po maisip ninyo na yan ang kasamaan na sinasabi. At kasi mga kapatid, pag nauunawaan mo kasi ang salita at nagkadugtong-dugtong, malabo na panghinaan ka ng iyong pananampalataya. Dahil kumbaga, yung daan na nilalakaran mo, natatanaw mo sa uunahan. Tama po ba ako? Natatanaw nyo sa uunahan kung ano ang posibleng kaganapan doon. Advance ka. Nakakatingin ka sa ano. Bakit? Ang inaapakan mo, Torah, ang daan. Nakikita mo kung ano ang nasa unahan. Dahil naunawaan mo ang Torah at ginagawa mo. Pag sinusuway mo, mauunawaan mo rin at nakikita mo, siguradong papaluin ka. Tuloy bro. Sa verse 13, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Elohim upang ang lahat ng bansa ay makarinig nito. At kung maganap na ito, darating na ang katapusan. Okay. Ipangangaral sa buong mundo ang paghahari ng Elohim. Isa rin to. Issue na to, paghahari. Ang gusto nilang ibalita,
na ni-revive ang kingdom structure. Ang batas ng kaharian ng Elohim. Dahil dito muna siya maghahari sa ating mga puso. Itong interpretation na to at itong pangunawa na ito, binali rin to eh. At ang bumabali nito ang mga masasamang propeta na pinapadala. Mga false prophet. In other words, mga angkan ng son of perdition, Shuael. Verse 14. Matthew pa rin. English. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Okay. Verse 15. 50. 15. When you therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place. Okay. Moabot na ang katapusan. Unya, inag-abot aning gihanay man ni ni Apostol Paul. Pag mangyayari na yung abomination, yun ang mag-cause ng dissolution. Yun ang simulain ng kinakatakutan ng marami na Great Tribulation. Didilim ang langit at yung inihayag kanina, umiiwas ka sa leon, nakasalubong mo oso. Umuwi ka sa bahay, pagdating mo, nung humipo ka sa dingding, tinuklaw ka ng ahas. Mapait ang araw na ito. At kung tingnan natin ang kataga, nasa Daniel at inaano dito, sinamari na may abomination na gagawin at ang abomination na yan ang siyang dahilan ng pagkakawasak. Simulain ang paghihirap. At salamat po ng marami. Kung may magtatanong po at may hindi malilinaw na hindi naunawaan ng malinaw po, itanong niyo po at pagsaluhan po natin ng ating pong ma-meet yung ano ba, kalibog, hindi naunawaan. Kamu nila. Mamunta na. Muda bro, please. Kamu nasa Zoom, may tatanong po kayo? Or may i-clarify po kayo? Malinaw na po. Okay na, malinaw. Dadako tayo sa closing song. Closing song na tayo. Silent means yes man ka na. Di man ka na silent means no. Yes, bro. Okay. Salamat po ng marami and happy Sabbath po.